Uy, may chick? Pero bakit mag-isa? Bata pa lang, nagninilay-nilay na. Yung pagkain, nasa harap niya lang. Pero parang hindi niya alam kung paano ito kainin. Ang laki naman ng problema niya. Kaya ang bata, nagtatawag. Asa na ba kasi ang nanay niya? Ang pagbuo ng pamilya, nagsisimula sa pagpili ng tamang tao. Makakapareha. Ang lalaking South Philippine Hawk Eagle, nagpapapansin sa babaeng Hawk Eagle. Sa kanilang bebe time, may nanggugulong dronggo. Pagkatapos ng pagliligawan, road to forever na ang magpartner na South Philippine Hawk Eagle. Monogamos o tapat sila sa isang partner habang buhay. Hanggang sa nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Gamit ang tuka, maingat na inusog ng babaeng agila sa kanyang brood patch ang itlog para limliman. Umulan man o umaraw, hindi niya ito iniiwan. Kahit na basang-basa pa siya sa ulan. Protektado ito gamit ng init ng kanyang katawan hanggang sa mapisa ang itlog. Makalipas ang mahigit isang buwan, may kulay puting agila na sumisilip sa pugad. Ang nanay, focus muna sa pagbabantay sa inakay. Habang ang tatay, todo kayod sa paghahanap ng makakain ng kanyang mag-ina. Gamit ang matulis na tuka ng nanay na agila, hinihimay niya ang laman ng daga para isubo sa inakay. We know na itong mga hawk eagles are the predators. But during this phase, very careful sila sa pag-alaga sa eaglet. Pag pumupunta siya sa nest, kino-close niya yung talons niya habang naglalakad sa nest. Para Kasi safe yung, baka ma-puncture niya yung ano. yung eaglet. Oo. Opo. May pagkakataong mag-isa sa pugad ang maliit na inakay. Sinusubukan niyang kainin ang iniwang pagkain. Habang lumalaki, nagiging makulit na ang batang agila. Mukhang gusto pang maligo sa ulan. Ang agila, masyado na siyang malaki para malimliman. Halos walang pag-aaral na naisagawa tungkol sa South Philippine Hawk Eagle. Kaya ang masilayan sila sa wild, isang pambihirang pagkakataon. Ngayon, excited akong makita ang isa sa mga rare raptor sa mundo.
ang prinsipe ng mga agila. Medyo steep yung climb na ito. Kita nyo almost vertical yung ano natin, no? Yung ating pagbaba, pag-descend. Alam mo, malapit na tayo dun sa nesting site kasi naglagay na sila ng mga ganitong cover para takpan yung mga activity ng tao. Very crucial kasi na hindi ma-disturb yung kung saan sila nagne-nest. Kasi kapag na-istorbo sila, pwede silang lumipat ng lugar to lessen the stress na rin sa mga birds. Nobyembre nung nakaraang taon, unang nadiskubre ang pugad ng agila sa Leyte. Based siya sa field monitoring ng team natin ng mga forest guards, DNR, MVMP, tsaka yung biologist ng PEF. Habang nagmamonitor sila, Doc, may narinig silang call ng hawk eagle. And then nung tiningnan nila yon, timing, nag-nest building. Isa ng ganap na fledgling, ang South Philippine Hawk Eagle. Ibig sabihin, nag-aaral na siyang lumipad. Sa loob ng hide, dito namin oobserbahan ang agila. Ang biologist sa Philippine Eagle Foundation na si Tristan, para siyang magulang na nakatutok din sa agila. Sa loob ng mahigit 4 na buwan niyang pag-aaral dito, walang uwian. So finally, ito yung nasa screen na natin, yung South Philippine Hawk Eagle. Yung parents niya are out of the nest hunting for food, no? Yung distance natin around 50 meters. So this kind of observations, nandito ka lang para to observe them, no? Yes, Doc. Basically to observe what they do whole day, every day. And then you told me earlier na parang every 5 minutes kailangan. Yes, Doc. Yun yung protocol to observe behaviors. Every 5 using minutes? ethogram, every 5 minutes. Oo. Both sa adult tsaka dito sa eagle. Para hindi magutom, iniiwanan ng pagkain ng batang agila. Kainin mo na yan! Patingin-tingin ito sa paligid. Panay ang tawag nito sa kanyang magulang. Ang agila, iniiwan para matuto. Kaya habang nag-aantay, sinusubukan niyang mag-practice ng paglipad o tinatawag na flapping exercise. Mukhang bored na ang ating munting prinsipe. Parang nakakaawa din kasi nag-iisa siya na wala siyang kalaro. At imagine mo yung bata na na walang kalaro sa bahay. Parang ganun. Ang mga dahon at sanga, pinagdiskitahan na ng agila. Ayan, tingnan mo, tutulog lang. Tulog yan. Pero parang half awake. Parang nagtutulog-tulog ang bata. Ganun yung itsura niya, oh. Isa pang na-observe ko kanina, pag dumudumi siya, i-stretch nila yung vent nila, yung puweta nila, tapos doon nila lalabas yung kanilang ipot. So hindi sila umiipot dito sa nest. May designated area lang sila kung saan sila dudumi. Yung tirahan nila will be maintained. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.